Magandang hapon mga bata. Tayo ay may bagong aralin na pag-aaralan ngayon. Sana ay may matutunan kayo sa ating aralin na tatalakayin. Maraming impluwensya ng mga Espanyol sa kultura ng mga Pilipino sa ating bansa. At ang ilan sa mga ito ay nananatili at nakikita sa kasalukuyang panahon. Halina at isa-isahin natin ang mga ito. Una, ang edukasyon. Mayroong dalawang uri ng paaralan noon, paaralang panlalaki at paaralang pambabae. Ang mga misyoneryong pari ay nagtuturo sa paaralang panlalaki at ang misyoneryong madre naman ay nagtuturo sa paaralang pambabae. Ilan sa mga itinuturo sa mga paaralang ito ay katisismo, wikang Espanyol, at Latin, pagsulat, kasaysayan at musika. Maliban sa nabanggit, ang mga kalalakihan ay tinuturuan ng kagandahang asal, pagbasa at matematika. Ang mga kababaihan naman ay tinuturuan ng pagpipinta, mga gawaing pantahanan. Dahil sa utos ng hari ng Espanya na palaganapin ang Kristyanismo, nagpatayo ng mga malalaking paaralan sa ating bansa na hanggang sa ngayon ay ginagamit pa rin. Isa na rito ang University of Santo Tomas. Ilan sa mga Pilipino na nakapagtapos ng kanilang pag-aaral ay sina Jose Rizal, Apolinario Mabini at Graciano Lopez Haydna. Epekto ng edukasyon kolonyal. Pinahalagaan ang edukasyon, nabuksan ang kanilang isipan at nagkaroon ng pagbabago ng pananaw sa buhay. Nagising ang diwang nasyonalismo. Ito ang isa sa naging daan upang tayo ay magkaroon ng formal na edukasyon. Napahalagaan din ang ating edukasyon. Sa panahon ngayon, dahil nagkaroon ng patas na pagkakataong ang sinuman na nanagnais na makapag-aral at ito ay binibigay ng libre ng ating pamahalaan. Mas mataas ang tingin sa mga kalalakihan noon, kaya't sila ang madalas bigyan ng pagkakataon makapag-aral at madalas din nasa tahanan lamang ang mga kababaihan. Ngunit sa ating panahon ngayon, ito ay nabago. Naging patas ang pagtingin sa kakayahang makapag-aral ang mga kababaihan at kalalakihan. Pangalawa, estruktura, arkitektura. Malaki ang naging pagbabago ng mga estilo ng mga gusali at tahanan natin. Dati ay bahay kubo o pawi. Ngayon ay yari sa bato at kahoy. Ang bahay na bato na uri ng tahanan na ipinakilala sa atin ng mga Espanyol. Ito ang Manila Cathedral, kung saan dito kinakasal ang mga mayayaman o may kaya sa buhay at mga sikat na artista o kilalang mga tao sa lipunan. Ito naman ang Port Santiago, kung saan dito kinulong si Dr. Jose Rizal noon na ngayon ay naging pasyalan lalo na ng mga turista. Ang San Agustin Church, mga bahay sa Vigan sa Ilocos. Ito naman ang Colegio de San Juan de Letran, Ateneo de Municipal, Universidad ng Santo Tomas. Pangatlo, pananamit o kasuotan. Ang mga katutubong Pilipino ay nakasuot lamang ng kangan, utong sa mga kalalakihan, baro, saya, tapis, bakya, at iba pa. Ang mga kababaihan, ngunit sa mga impluwensya ng mga Espanyol, natuto tayo magsuot ng pantalon, ropilya, kamisa chino, sombrero, mahabang manggas, kimona, paineta, tsinela, sapatos, at iba pa. Pang-apat, musika at awit. Bago pa man dumating ang mga Espanyol, tayo ay mayroon ng alam sa musika. Ngunit mayroon pa rin silang naituro sa atin pagdating sa musika, tulad ng sayaw na karinyosa, pag-aarana sa mga kababaihan at iba pa. Panglima, ang kaugalian. Mahigit sa 80% o 80% sa mga Pilipino ay Kristiyano. Kaya naman, sa larangan ng reliyon ay maraming namana, kagaya ng pagdalo natin sa mga misa, pagtanggap ng mga komunyon, pangumpisa ng kasalanan sa pari, pagbibinyag, pagpapakasal sa simbahan, at ang pagdiriwang ng mga iba't ibang pista
Kadila din na ipinakilala sa atin ang pagdarasal sa mga santo at ang pagdiriwang ng mga pista sapagkat ito ang isa sa paraan ng pagpapasalamat. O mga bata, sana ay may kasaysayan kayong natutunan sa ating aralin sa mga impluensya ng mga Espanyol sa kultura ng mga Pilipino. Paalam! Hanggang sa muli!